Uy! Part 4 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Sa mga pag-ilag ni Jinwoo ay dito na nga niya napansin kung gaano kagaan ang kanyang katawan na lubos pinagtaka na nga ng binata, at mas kinagulat pa nga nito nang suntukin ang kalaban ay tumilapo na lamang sa lakas, na marahil ay kagagawan nga raw ng pagtaas niya ng kanyang stats. Dito nakipagsabayan na nga si Jinwoo sa kabila ng takot nito sa Lycan, at may pangamba na di peren sapat ang kanyang lakas para matalo ang kaharap na halimaw. Kalaunan ay sumagi na nga sa isip nito na kailangan niya ng sandata kaya agad binuksan ang kanyang inventory sabay hinugot ng isang espada, na siya nang ang nagpabagsak sa nagwawalang olal na aso. Di pa man nakakapagpahinga si Jinwoo ay muling lumutang ang dalawa pang friends ni Lycan kanina, na rekta inatake na nga ang ating bida. Sa kabila ng tatanga-tanga ito at nagkade-estak-estak sa sahig ang espada ay kilaw na nagawa naman nitong matalo ang isa sa mga ito, habang ang isa ay umalis na lamang at tila magsusumbong sa mama nito. Napaupo na nga sa tabi ang binata at dito napansin na nag-level up siya. Na lubos pinagtaka na nga nito dahil kailanman ay di tumaas kahit araw-araw siyang may daily quest. Sa isip-isip na nga nito ay marahil dahil totoong laban na ito kumpara sa mga pa-daily quest niya, sabay na pagtanto na mas effective ang totoong combat lalo na sa pagpapataas ng kanyang level at stats. Napaisip din ito na base sa naging laban niya sa mga olal na aso ay effective ang pagpapataas niya ng kanyang strength stats, kaya matik ito na nga raw ang paglalaanan niya ng stats. Agad pinuntahan niya na rin ang napatay na Lycan at nagbaka sakali kung may magic crystal daw ba itong eda-drop. Hanggang sa magulat na nga na isang item, ang Lycan Fang ang ibinigay nito sa kanya. Lubos pinagtaka na nga ito ni Jinwoo at ang weird daw nang nangyayari sa kanya na tila isang game raw, at ibang-iba sa mga kaganapan ng isang dungeon. Isang notification na naman nga ang lumutang sa harap ng binata na napagtanto nitong isang store, kung saan nagawang may benta ni Jinwoo ang nakuhang item sa halagang 20 gold. Agad itinuon na nga ng ating bida ang kanyang isip sa kung papaano niya malalampasan ang kaharap na kakaibang dungeon, kung saan magagawa niya lamang sa pamamagitan ng pagtalo ng dungeon boss, o yung sinabi kanina na teleportation stone, at dapat matapos niya agad since limitado lang daw ang dala niyang pagkain. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni ay bigla na nga lang lumutang ang sandamakmak na Lycan. Ngunit sa kabila nito ay di naman nagpatinag ang bida natin na agad nang hinarap ang mga lumusab na steel-fanged Lycans. Was-iwas dito, was-iwas doon, buong lakas na sinabayan ang mga kalaban na Lycan. Ano pa nga ba at pa-flashback na naman si kuya mo, kung saan ninamnam na naman ang mga hugot at kalungkutan niya sa buhay, sabay pang ising-isi nang ang pinagpapatay ang mga kaharap na kalaban, at todo ang panggigigil na kung talagang lalakas siya sa ginagawa niya. Ay taos puso niyang susundan ang rules ng tila laro na system na kanyang nakuha, at dito kalaunan nga ay lumutang ang isang notification kung saan na-acquire niya ang titulo na Wolf Assassin, nang matalo niya na lahat ng steel-fanged Lycan na kanyang nakaharap. Sa dami ng pinaslang na Lycan ni Jinwoo ay maging espada nito ay nagkade-crack-crack na, kaya naman napagtanto ng ating bida na wala ring kwenta ang mga sandata mapamahal man yan o mura sa harap ng sandamakmak na kalaban at buong araw na labanan. Kaakibat na nga ng titulo niya na Wolf Slayer ang buff kung saan plus 40% damage sa lahat ng kanyang abilities laban sa mga animal-type monsters. Bukod dito ay nakarami rin siyang loot kasama na ang isang teleportation stone, na nagpaisip na nga kay Jinwoo kung aalis na raw ba siya, ngunit mas nang ibabaw ang pagnanais nito na lumakas at sayang naman daw ang dungeon kung aalis na lamang siya basta-basta. Bagamat naguguluhan ay tumuloy pa rin si Jinwoo na e-explore ang dungeon, kung saan nakasagupa na nga niya ang iba't ibang halimaw at siya na ring unti-unti niyang pag-level up. Dito na nga niya napansin ang kulay ng mga pangalan ng mga nakalaban, kung saan ang puti ay nangangahulugang mahihina, orange naman ay medyo kalibel niya, at ang pula naman ay malalakas. Dahil nga sa sunod-sunod na pag-level up ni Jinwoo ay pumuti na ang pangalan ng mga Lycan, na nangangahulugan nga raw na lumakas na siya. Ngunit ikinabahala pera na wala pera nitong pan-apat sa dungeon boss na kanyang nararamdaman sa baba, dahil maging itlog niya raw ay nangungulot sa takot. Sa kabila nito ay binaybay pera ng binata ang hagdan pababa, at dito nagulantang na nga ng walang ano-ano'y atikihin ng isang halimaw mula sa rumaragasang tubig, sabay bumigay na rin ang espada na kanyang sandata.
Oh shit buisit, ika na nga lang ni Jinwoo nang makita na sa kabila ng kanyang todo-todong pagpapa-level up ay Orange Perrin ang pangalan ng kaharap na dungeon boss, na nagngangalang King of the Swamp Blue Venom Fang Kasaka. Lubos na bahala na nga si Jinwoo at ano raw laban ng putol niyang espada sa pagkakapal-kapal na kaliskis ng dambuhalang ahas, na agad na nga siyang dinambahan habang ang binata ay walang magawa. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ni Dungeon Boss sa bida nating nagmalalaroan lamang sa harap ng dambuhalang kalaban. Hype na yan, akala ko pa naman lumakas na ako, pisti mukha lang akong bulati kumpara sa animal na ahas na ito, ika na nga lang ng todo ng gigigil nating bida. Sa Smerisep at pa-flashback na naman nga si Jinwoo kung saan binansagan itong pinakamahinang hunter sa buong mundo, na siya na naman ngang pinanghugutan ito habang binubugbog ng dambuhalang ahas. Mahina dito, mahina doon, oo binansagan ako, mahina kasi mahina ako, maging ako nahihiya para sa sarili ko, galit na litanya na nga ni Jinwoo. Sawang-sawa na nga raw siya maging mahina, sawang-sawa na raw siyang di nirerespeto dahil mahina, sawang-sawa na raw siyang sinasamantala dahil mabait at mahina, sawang-sawa na raw siyang nagmumukhang tanga at walang magawa sa harap ng mga malalakas na kalaban, kaya buong panggigigil na sinabi na anumang mangyari ay lalakas siya. Sa kabila ng kaliwat kanang balibag sa kanya ng dungeon boss ay ayaw Perrin talaga paawat ni Jinwoo at patuloy Perrin tumetayo para lumaban, at sa loob-loob at todo-todo ang kadesididuhan na lumakas kahit ano pa ang mangyari at malayo na nga raw ang narating niya para sumuko na naman. Nakalaunan nga ay bigla na lamang nagliwanag kasabay ng nagsusumigaw na puso nito sa laban. At kumpara nga raw sa naranasan niya sa nakaraang pang-ising-ising rebulto ay walang-wala pa itong ahas na ito kaya ano raw ang kailangan niya ikatakot. Dagdag pa nga ni Jinwoo na walang sukong sinasabayan ang dambuhalang dungeon boss na kanyang kaharap. Sa kasamaang palad ay waepek talaga ang putol niyang espada sa kapal ng mukha ng utang sa UST sa kapal ng armor nitong kalabang ahas kaya buong panggigigil na inilaan na nga ng ating bida ang kanyang todo-tadong lakas sa pagkakayakap nito sa kalaban. Siyang tunay nga ay dinamay ito ng dungeon boss na pinagbabalibag na naman nga siya ng kumalas sa katawan nito. Ngunit wala itong pan-apat sa naghuhumindik na damdamin ng desidido nating bida na di na nga ininda lahat ng tama niya bagkus ay mas pinatindi pa ang higpit ng kapit sa leeg ng ahas, na kalaunan ay pinadala na nga niya kay Papa God. Happy na nga itong si Jinwoo na hinahabol ang kanyang hininga at mukhang lumakas na nga raw talaga siya, sabay labas ng mga notification ng kanyang pag-level up pati na rin ang pagkatalo niya sa dungeon boss. Kasabay ng pagkatalo niya rito ay nakakuha na nga ng pangmalakasang dagger itong si Jinwoo na may kaakibat na paralysis effects na nagngangalang Kasakas Venom Fang. Bukod dito ay nakakuha rin siya ng potion na nagpapalakas ng depensa ngunit kapalit ang kanyang lakas na kinabahala naman ng binata pero okay na rin at malay daw natin ay magamit niya someday. Kasabay ng pagkatalo niya sa final boss ay siya na nga ring paglaho ng instance dungeon na kanyang binuksan. At sa kanyang paglabas ay lubos pinagtaka kung bakit tila walang katao-tao sa labas. Hanggang sa isang sundalo na nga ang lumapit sa kanya at pinagtataka kung bakit may tao Perrin sa lugar. Nang makita nito ang putol niyang espada ay agad na nga siyang sinamahan nito papunta sa iba pang hunter at nagkaroon nga ng dungeon break sa lugar na iyon, na siya na nga ring naramdaman ni Jinwoo mula sa malayo. Dito na nga ipinakita ang isang dambuhalang bato-bato kalaban ang ilang hunters na rumesponde sa nasabing halimaw, na todo namumroblema at ang kunat daw ng dambuhalang kalaban. Mula sa malayo ay natanong na nga ni Jinwoo ang mga kaganapan, ngunit nabahala dahil low ranks lang daw ang minadaling binuo na team ng hunters na binubuo ng 8 E ranks at 2 D ranks, buti na nga lang raw at tank yung isa kaya medyo nakakatagal pa sa ngayon ang mga hunters, ika na nga ng ating bida. Nagulat na nga lang si Jinwoo nang makita si Juhee na kasama ng mga ito, natatanga-tanga lang at mukhang di Perrin okay sa trauma nito. Mula sa likod ay pamorma na nga itong bida natin, at kumpara nga raw sa nakalaban niya kanina ay lubhang mas mahina lamang ang kaharap na kalaban ng mga hunters, at dito isinibat na nga ang putol niyang espada na siya nang nagpabagsak sa dambuhalang kalaban. Yehe na nga ang iba bukod dito kay Kuya Tank na lubos pinagtaka ang pagpagsak ng kalaban sa wala nga silang magawa kanina kahit ano pa gawin nila, at kanino raw nanggaling yung atake gamit lamang ang isang putol na espada, di na nga makapaniwala ang Tank Hunter habang si Jinwoo naman ay bumatsi na sa lugar at di rin makapaniwala na babagsak ang kalaban sa isang atake niya lamang. Bagsakan nyo na rin lods ng like at subscribe ang channel natin, hihihi.
At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.